Magandang araw mga bata! Halina't tunghayan natin ang isang pabula mula sa Pilipinas na pinamagatang Nagkamali ng Utos. Sa malayong kaharian ng mga tutubi ay may naninirahang isang prinsesang tutubi. Siya ay bugtong na anak ni Haring Tubino at Reyna Tubina ng kahariang Matutubina. Mahal ng hari at reyna ang anak nila. Sinasabing ipaglalaban ng buong kaharian ang anumang kaapihan ni Prinsesa Tutubi. Si Prinsesa Tutubi ay mahilig mamasyal at magpalipad-lipad sa papawirin. Lagi niyang kasakasama ang kanyang mga piling dama at mga taga-subaybay na mangyari pa ay pawang tutubirin. Isang araw, naisipan niyang lumipad patungo sa labas ng kaharian. Ibig niyang alamin kung ano ang daigdig sa labas ng kanilang kaharian. Tumakas siya sa kanyang mga dama at taga-subaybay. Mag-isa niyang nilakbay ang malawak na papawirin. Maligayang maligaya si Prinsesa Tutubi. Umaawit-awit pa siya sa kanyang paglipad. Wiling-wili siya sa lahat ng kanyang nakikita. Totoong nalibang si Prinsesa Tutubi at hindi niya napansin ang pamumuo ng maitim na ulap sa papawirin. Huli na nang ito ay mapuna ni Prinsesa Tutubi. Mabilis man siyang lumipad pabalik sa kaharian, ay inabutan din siya ng malakas na ulan. Titigil muna ako sa punong kahoy na ito, ang sabi sa sarili ng prinsesa. Ngunit sa punong kahoy pala namang iyon ay maraming mga matsing. Pinaalis nilang pilit ang nakikisilong na tutubi. Bawat dapuang sanga ni Prinsesa Tutubi ay niyuyugyog ng mga matsing. Hindi lamang iyon, pinagtatawanan pa nila ang prinsesa. Nakakatawa! Malaki pa sa kanyang tuhod ang kanyang mga mata. Malakas na sabi ng isa. Sinundan pa ito ng malakas na hagik-hika ng mga matsing. Sa laki ng galit ni Prinsesa Tutubi, kahit umuulan pa ay umalis na siya sa punong kahoy na iyon at lumipad pauwi sa palasyo. Tuloy-tuloy siya sa silid ng kanyang amang hari. Kanyang isinumbong kay Haring Tubino ang mga matsing. Laking galit ng hari. Nagpatawag agad ang hari ng kawal. Pumunta ka ngayon din sa kaharian ng mga matsing. Ang utos niya sa kawal. Sabihin mong dahil sa ginawa nila sa aking anak na prinsesa, gusto kong hamunin ang kaharian ng mga matsing sa isang labanan. Mabilis na lumipad ang inatasang kawal. Pagdapo niya sa kaharian ng mga matsing ay walang paligoy-ligoy niyang sinabi ang kanyang pakay. Malakas na tawanan ng mga matsing ang naging sagot sa pahayag ng kawal na tutubi. Mga tutubi, laban sa matsing! Nagtawanan ang mga matsing. Nakakatawa! Ngunit pagbibigyan namin ng inyong nari. Ang sabi ng pinuno. Ang mga matsing laban sa mga tutubi! Nagtawang muli ang mga matsing. Kailan at saan gaganapin ang laban? Ang tanong ng pinuno. Bukas na ang mga sa gitna ng parang. Ang tugon ng kawal. Magaling! Bukas ng umaga sa gitna ng parang kung gayon. Masiglang pag-ulit ng matsing sa sinabi ng tutubi. Bumalik sa kanilang kaharian ang kawal na tutubi at ibinalita sa Haring Tubino ang naging katugunan ng mga matsing. Kinabukasan, naroroon na sa isang panig ng parang ang hukbo ng mga matsing. Anong daming matsing! Waring ang buong kamatsingan ay naroroon at pawang sandatahan.
Bawat isa ay may dalang putol na kahoy na pamukpok. Nasa kabilang panig naman ng parang ang makapal na hukbo ng mga manlilipad na tutubi. Kailangan bukbuhan nyo ang bawat makitang tutubi. Ang malakas na utos ng Haring Matching. Sa kabilang dako naman ay ibinigay na rin ng pinuno ng mga tutubi ang kanyang utos. Dapat nating ipaghiganti ang kaapihan ni Prinsesa Tutubi. Kailangan magbayad ang mga matching. Dumapo sa ulo ng mga matching kapag may panganib ay dagling lumipad. Ang malinaw at marahan niyang utos. Nagsalubong sa gitna ng parang ang mga manlilipad na tutubi at ang hukbo ng sandatahang matching. Buong-buo ang pagtitiwala ng mga sandatahang matching sa kanilang sandatang pamukpok. Matapang din namang sumunod ang mga kawal na tutubi. Palibhasa ay nais nilang ipaghiganti ang kaapihan ng prinsesa at ng buong kahariang matutubi na. Nagsimula ang labanan. Dapo at lipad ang mga tutubi. Pukpok dito, pukpok doon naman ang mga matching. Kung tatanawin buhat sa malayo ang labanan, ay wari bang matching laban sa matching? Nakita ng pinuno ng mga matching ang pangyayari. Nagkamali siya ng utos. Hindi nalaman agad na sa ulo pala ng kanyang mga kawal darapo ang maliliksing tutubi. Babaguhin sana niya ang kanyang utos, subalit huli na ang lahat. Isang kawal na matching ang pilit na pinukpok pa ang tutubi sa ulo ng pinunong matching. Kaya't nang matapos ang labanan, nakabulagtang lahat ang mga matching. Samantala, walang sino mang tinamaan sa mga mabilis umiwas at lumipad na mga tutubi. Naipaghiganti nila ang pagkaapi ng kanilang prinsesa at ng buong kahariang matutubi na. Alam mo ba kung sa paanong paraan natin na ipapahayag ang ating mga damdamin? Ngayong araw sa Aralin 2.2 ng Filipino 9 ay matutunghayan natin ang mga paraan ng pagpapahayag ng ating damdamin. Una, mga pangungusap na padamdam. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Ito ay ginagamitan ng tandang padamdam. Pangalawa, maikling sambitla. Ito ay mga sambitlang iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa nito ang salitang aray at naku. Pangatlo, mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o emosyon ng isang tao. Ito ay mga pangungusap na pasalaysay kaya't hindi nagsasaad ng matinding damdamin, ngunit ito ay nagpapakita ng tiyak na damdamin o emosyon. Halimbawa nito, ang damdaming masaya. Pwede mong direktang sabihin, masaya ang iyong nararamdaman sa araw na ito. Pang-apat, mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Ito ay mga pangungusap na gumagamit ng matatalinghagang salita sa halip na tuwirang paraan. Gaya ng, kumukulo ang dugo ko kapag naiisip ko na may mga magulang na pinapabayaan lang ang mga anak. Ang susunod nating tatalakayin ay ang modal. Ito ay isa sa mga uri ng pangungusap na walang paksa. Ngayon ay tuklasin mo ang iba pang gamit nito. Alam mo ba
na ang modal ay tinatawag na malapandiwa. Ginagamit ang mga ito na pantulong sa pandiwang nasa panaganong pawatas. Ang mga ito ay ginagamit bilang panuring na may kahulugan tulad ng pandiwa. Ang mga modal ay mga pandiwang hindi nagbabago, limitado kapag binanghay o walang aspekto. Mga halimbawa nito ay ang salitang ibig, nais, gusto at kailangan. May dalawang